Sa totoo lang, hindi naman tayo madamot, di ba? Bilang Pilipino, likas sa atin yung pagiging matulungin. Sana tayo mag-share. Pati nga yung proyekto ng gobyerno, gaya ng Purpose, minsan narinig ko na usapan dito sa tindahan. May mga nagrireklamo. Bakit tayo kayod kalabaw, pero hirap magbayad ng kuryente? Samantalang yung iba, sagot ng lahat. Mga suki, magandang araw sa inyong lahat. Kung gising na kayo para mag-aasikaso ng mga bata o kakatapos pa lang nyo ng shift sa BPO, pauwi pa lang. Welcome sa ating munting tambayan. Ako si Joseph, ang inyong suging tindero. At dahil bukas na rin ang bintana ng ating tindahan, bukas na rin ang ating mini podcast. Okay? Kanina habang nagkayos ako ng mga dilata, yung sardinas at mga meatloaf, may nag-message sa atin. Itago natin ang pangalan ng kasugi. Simple lang ng tanong niya. Pero parang kape, na barako, matapang, nakakagising, at medyo mapait. Sabi niya, Kuya Joseph, dapat naman ako nagbabayad. Pero sulit ba talaga ang binabayad nating tax? Napaisip ako habang tinitindang ko yung mga sachet at shampoo at kape na nakasabit dito sa harap ko. Alam nyo ba, bawat sachet na binibili nyo sa akin, bawat sardinas na binubuksan nyo para sa pananghalian, may tax yan. Sa bawat binta ko at sa bawat sweldo nyo na may bawas na agad bago pa ninyo ito ma-withdraw sa ATM, parang automatic na siya, di ba? Parang hangin, hindi mo nakikita pero andyan. Pero ang tanong, yung hangin ba na yan, nakakahinga pa ba tayo ng maluwag? O parang sinasakal na tayo? Isipin nyo to. Gigisa ka ng alas 4, madaling araw. Magluluto ko na baon para makatipid. Tapos, makikipagsampalaran ka sa siksikan sa bus or jeep. Yung sikot na katabi mo, nasa ribs mo na. At yung usok sa labas, feeling mo, laging baga mo na. Pagdating mo sa office, trabaho hanggang hapon at pagod. Pagdating ng kinsinas at 30 ng buwan, excited ka para buksan yung payslip mo. Pero pagkakita mo, ayan. Bakit para may kumuha ng isang linggong grocery ko dito sa Kaltas? Tapos paglabas mo ng opisina pa, ulan. Yung kalsadang dinadaanan mo, yung isang buwan na butas-butas, ngayon full na siya. Swimming pool na kulay putik. Ang baha na hanggang tuhod. Pagdating mo sa kanto nyo, ang kanal barado pa rin. Mapakamot ka talaga sa ulo, di ba? Makapabulong ka na lang. Saan ba napunta yung kinalda sa akin? May sukoy ako nung isang araw. Si Mang Noel. Lalapit sana. Bibili ng UC, sabi ko. Nako, Mang Noel, alam niyo namang hindi tayo nagtitinda ng UC at alak dito sa kwentong sari-sari. Napakamot tuloy siya sa batok. Sabi niya, ayaw nga pala, Joseph, kasi itong takas na to, parang UC. Nakasunog lang yung pera ko, parang multo. Ramdam ko yung lamig ng pagkawala ng pera sa bulsa ko. Pero, hindi ko nakikita yung nasaan ang kapalit. Saan ba napunta yan? Sa butas ng kalsada o sa aircon ng opisina ng mga politiko? Pero alam nyo, mga kasuki, ayaw man nating maging masyadong negatibo kasi sa kabilang banda, nakita ko rin naman yung mga anak ng kapitbahay natin nakapag-aaral sa public school, libre ng tuition. Nakakita ko yung mga guro natin, yung mga hero natin, na kahit bigat ng load, kahit ang tagal bago magdagdagan ng sahod, nandun pa rin. Nagtiyatsaga para sa kabinabukasan ng mga bata. Pero, doon din pumapasok yung sakit ng loob eh. May school nga, pero yung classroom kulang ang mga upuan. Yung mga bata, salit-salit sa electric fan. At huwag natin pag-usapan yung CR, alam nyo na yan.
Yung CR sa mga public areas, napapasok ka pa lang, mapapatras ka na sa amoy. Bakit hindi natin ma-maintain? Bakit pag may bagyo, yung school naging evacuation center? Kasi yung mga kalsada natin, imbis na madaanan ng sakyan, naging daanan ng bangka. Sa totoo lang, hindi naman tayo madamot, di ba? Bilang Pilipino, likas sa atin yung pagiging matulungin. Sana tayo mag-share. Pati nga yung proyekto ng gobyerno, gaya ng purpose, minsan narinig ko na usapan dito sa tindahan. May mga nagrireklamo. Bakit tayo kayod kalabaw, pero hirap magbayad ng kuryente? Samantalang yung iba, sagot ng lahat. Pero ang bottom line naman doon, okay lang tumulong, okay lang ang mag-contribute. Ang tax kasi, mga kasuki, hindi lang yan basta kaltas. Hindi yan donasyon. Kontrata yan. Isang kasunduan sa pagitan nating mga mamamayan at ng mga pinuno ng ating pamahalaan. Ang sabi natin, ito ang ambag ko. Ito ang dugo at pawis ko. Alagaan ninyo ang bayan ko. Isiguraduhin ninyo na pag nagkasakit ang anak ko, may gamot sa center. Siguraduhin nyo na pagpasok ko sa trabaho, hindi ako aabotin ng 3 oras sa traffic. Kaya siguro masakit. Dahil sa perang nawawala, kaya natin kitain ulit yung pera, ang masakit, yung tiwalang parang hindi nasusuklian. Kasi kung titingnan mo sa mga papilis, sa TV, ads, sa mga budget reports, napakagandang basahin, ang sarap pakinggan. Pero pagdating sa implementasyon, doon tayo nagkakatalo. Talo pa nila ang mga negosyanteng sakaling sa mag-compute. Pero yung computation, madalas napupunta sa bulsa ng iilan. Sabihin natin ang totoo. Ang hirap lunokin ng tax. Kung nakikita mo ay walang awang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kayo ba, pag uwi ninyo mamaya, pagtingin ninyo ng resibo, pagbili nyo sa grocery, anong nararamdaman ninyo? Nasabi nyo lang bang, okay lang, may bawas, ramdam ko naman ang protection at serbisyo ng gobyerno? O baka hanggang ngayon, gaya ng Mang Noel, nakatayo pa rin tayo sa tapat ng tindahan ng bahay. Naghihintay at nagtatanong, Kuya, asan yung sukli ko? Sa huli, mga kasuke, hindi lang ito usaping barya-barya, usapin ito ng malasagit. Usapin ito ng tapat na pamamahala. Ang tax ay puhunan natin para sa bansa. Pero ang bansa ay hindi dapat ginagawang personal na negosyo ng iilan. Muli ako sa Joseph, ang inyong sari-sari store owner, na lagi nang handa makinig sa kwento nyo. Huwag kalimutang magtanong. Huwag kalimutang bantayan ang inyong ambag. Hanggang sa susunod na episode, abangan nyo lang ang pagbukas ng ating munting tindahan. Ingat sa biyahe at sana makauwi kayo ng may sukling serbisyo. See you!